Kahit man nga po mga idol kakasimula pa lamang ng off-season at bumubuo pa ang mga teams ng kanilang bagong lineup, tuluyan na rin naman nga pong nakapag-draw ang NBA ng mga grupo para sa gaganaping NBA Cup. Kagaya nga last season, magkakaroon ng liga ng 6 na grupo sa unang stage at bawat grupo bubuuhin ng 5 kupunan. At base sa naging resulta, bubuuhin nga ang East Group A ng Knicks, 76ers, Magic, Nets at Hornets. Magsasama rin naman sa East Group B ang Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Raptors at Pistons. Maglalaban rin naman sa Group C ang Celtics, Cavaliers, Bulls, Hawks at Wizards. Habang bubuhin rin naman sa West Group A ang Timberwolves, Clippers, Kings, Rockets at Blazers. Nasa Group B rin naman ang Thunder, Suns, Lakers, Utah Jazz at Spurs, habang magiging exciting na naman ang labanan sa Group C ng West ng mga teams ng Nuggets, Mavericks, Pelicans, Warriors at Grizzlies. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, magkasing grupo sina Klay Thompson at ang Warriors sa NBA Cup, kaya inaasahan aabangan ito ng napakaraming mga fans, lalo pat gusto nga nilang makita kung meron pa nga bang initan o alitan ng mga players ng Warriors kay Klay Thompson matapos ang pag-alis nito sa kanilang kupunan. Samantala, ibinulgar nga po ng isang insider na kung meron man nga pong isang player ang willing kunin ng Lakers gamit ang kanilang draft pick at trade assets, eto nga walang iba kundi si Lauri Markkanen ng Utah Jazz. Yes mga idol, handa nga ang kanilang front office na isakripisyo ang kanilang mga future first round pick para lamang dito. Ngunit hindi rin naman magiging madali ang pagkuha nila sa kanya dahil mismong front office na ng Utah ang nagsabi sa Lakers na bukod sa mga future first round picks, gusto rin naman nilang makuha si Austin Reeves bilang kapalit ni Lauri Markkanen. Kaya wala ngang ibang choice si Rob Pelinka kundi gumawa ng isang 3-team trade scenario kasama ang kupunan ng Utah Jazz at Brooklyn Nets. Dito nga kakailanganin ng Lakers isakripisyo sina Austin Reeves at Rui Hachimura at 2 future first round pick. Hindi rin naman biro ang trade value ni Markkanen since marami pa nga dito ang makikipagagawan sa kanya. Kaya kung gusto nga talaga ng Lakers na tuluyan siyang makuha, dapat nga nilang sundin kung ano ang hinihiling sa kanila ng Utah Jazz. Sa kabilang banda, hindi nga po mga idol nabigo ang New York Knicks sa pagkuha nila noon kay Jalen Brunson since mas ginawa nga nitong competitive ang kanilang team sa East. Dahil dyan, oras na rin naman upang bigyan siya ng reward sa pagbibigay at pagpapapirma sa kanya ng Knicks ng bagong extension na 4-year, $156 million. Ngunit ayon sa ibinulgar ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, mas malaking contract extension nga sana ang pwede nitong kunin sa Knicks na aabuti ng $269 million sa loob ng 5 taon. Ngunit mismong si Bronson na ang nag-insist na bawasan ang kanyang kontrata ng $113 million upang sa ganoon magkaroon ng New York Knicks ng financial at roster flexibility na magagamit nila upang makakuha ng bagong manlalaro. Dahil nga po sa kanyang ginawa, lugi si Jalen Brunson sa kanyang bagong kontrata ng $37 million sa susunod na 3 taon. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.